Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Pag-usapan natin, ito si Mr. 10K. Grabe ang tawag ni ano rito, ni dating Secretary Ronald Llamas. Natawag niya kay Senator Alan Peter Cayetano. Ito guys. Ayan, natawag niya, Senate Ambassador to Jesus Christ. Kasi pag nagsasalita to, kala mo talagang talagang makajos eh. Kasi lagi siya nagko-quote sa Biblia, mga kababayan. Hindi naman po tayo nagtataka diyan kahit si Satanas alam yung Biblia eh. 'Di ba? Kahit si Satanas alam yung Biblia eh. So yun lang masasabi ko, hindi po lahat na nagko-quote ng Bible talaga pong masasabi natin na makajos. Pasensya na po, real talk lang real talk lang po. Hindi po lahat ng nakakapag-quote ng Biblia nagpo-post palagi ng salita ng Diyos sa kanilang Facebook page. Meron akong kakilala diyan eh. Yung yung isang dating kumakabit sa mga politiko. O sabi niya, nagbagong buhay siya, ngayon ay isa na siyang born again Christian. Pero pinagtatanggol si Kibuloy. Oh. Pero bang born again Christian na pagtatanggol mo si Kibuloy? Hindi nyo ba pinag-aralan yan? Na ang isang tao na co-confess, self-confess na siya ang Son of God, ayun po ay bula ang propeta. Oh. Kahit si Banat Bay, alam niya yan eh. Binabanatan niya dati si Kibuloy. Ewan ko lang ngayon, ba't kumampi na? Alam niyo na. Di ba? Alam niyo na kung bakit. So ito raw si Senate Ambassador to Jesus Christ. Grabe naman yon. Senate Ambassador to Jesus Christ. Galit na galit po dito kay Ronald Llamas dahil po sa salitang senador. Ito, pakinggan nyo si Mr. 10K. The most firm voice about confronting China at yung hindi mag-confront sa China ay senador or pro-China. That's a funny thing because before the arbitral ruling was filed, he sought me out. Sabi niya, naging topic si Ronald Llamas sa Senate, mga kababayan. Kaya si Ronald Llamas, grabe ka, sikat ka na. Pati sa Senado, pinag-uusapan ka. Alan, mali approach ni Pinoy. Dapat kinakausap ang mga Chinese. Kung gusto mo, i-set up ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. And then sabi niya sa akin, Alan, ang Chinese may ibang kultura. Kakausapin mo yan bilateral. Hindi pwedeng multilateral. Isasama natin ang kano, mapapahamak tayo. He told me that. He met me after the meeting with the Chinese ambassador. This was during the time of President Pinoy. And Ronald Llamas were looking for anyone and everyone who would listen to him to talk to whoever to convince President Pinoy not to file the arbitral case. Not to go. And to... Ayan mga kababayan kinausap niya raw si naghahanap siya ng pwedeng magsabi kay Pinoy na wag ituloy yung arbitral case. Totoo ba yung sinasabi mo, Cayetano? Totoo ba yung sinasabi mo? Kasi mamaya may papakita ko sa inyo. Tapusin muna natin si Mr. 10K. To have bilateral talks. So, let me just mention, Mr. President, that what is seen in public, in Facebook, in vlogs, is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. The most firm voice... Wow. So, sinabi niya, hindi professional si Ronald Llamas? O sir, payag ka? Payag ka ba? Sir Ronald Llamas, ako'y nananawagan sa inyo. Para bang sinabi niya, hindi ka raw professional. At sinasabi na, kumbaga, wag ituloy yung arbitral case laban sa China. O ito mga kababayan, para malaman ninyo
kung ano ang stand ni Ronald Llamas pagdating po dyan sa sa arbitral case. Ito mga kababayan ha. Oh. Ito mga kababayan, itong litratong ito. Ayan ha. Ito. Sino-sino ba yung mga nandyan sa litrato? Mr. 10K. Tingnan mo. Nandiyan ka ba Mr. 10K? Wala dito si Mr. 10K. Ewan ko kung nasaan si Mr. 10K ng mga panahong ito. Sabi ni Ronald Llamas, ano siya rumesbak kay Cayetano. Sabi niya, naka 10K na yata na reasons si Senate Ambassador to Jesus Christ. Grabe naman yan. Alam niyo, dapat din niya nga ginagamit Jesus Christ kasi holy name yun The name above every name. Di ba? Dapat hindi na nga ginagamit yun kasi hindi naman talaga to Senate Ambassador to Jesus Christ. Kasi sabi ko nga kanina, hindi naman po lahat ng nakakaalam ng Biblia. Magbibit-bit ng Biblia. Nangangaral ng Biblia. Hindi po lahat totoo. Marami po dyan, nakatago lang po doon. Nagkukunwari, bula ang propeta. Sinasabi ko marami, pero hindi ko sinasabi na na ganun si si Ambassador to Jesus Christ sabi ni Ronald Llamas naka 10K na yatang reason si Senate Ambassador to Jesus Christ kung bakit hindi niya kayang pumirma sa Senate resolution condemning the Chinese embassy's attacks against our public officials. Bakit tayo niya pumirma? Tapos nagagalit kayo kapag tinatawag kayong tsinador. Galit lang kayo kay Tariela? Dinadahilan nyo si Tariela? Alam nyo yung issue kay Tariela? Napakaliit niyan kumpara sa issue ng pag-angkin ng China sa ating mga teritoryo. Napakaliit nun. Kung talaga mahal mo ang bansa mo, sabihin mo magalit ka kay Tariela. Mali yung ginawa ni Tariela. Sabihin na natin mali. Dahil meron daw siyang memes kay Xi Jinping dito sa presidente ng China. Galit siya kapag gano'n. Sabi ni Cayetano. Ni Cayetano. Huwag gano'n. Pangit daw yung gano'n. Hindi raw pwede na gano'n din ang presidente ng ibang bansa. Sabi niya yun pero tingnan ninyo. Pero nung panahon ni Duterte, na ininsulto si US President Barack Obama, maging itong si Pope Francis, hindi naman siya nagsalita. Akala ko ba, sabi nga, you do not mess with the symbol of authority. Mamaya paririnig ko sa inyo yung pagdakdak ni 10K. Huwag daw insulto yung si Chinese President. Pero nung si Duterte, iniinsulto si President Barack Obama at si Pope Francis, siya ay nanahimik. Diba? Mr. 10K, ano masasabi mo ron? Ano masasabi mo ron? Diba? Bakit ganon? Piling-pili lang ba? Pili lang ba? O mema lang talaga? Mema sabi lang. Kasi hindi consistent Dapat sinabi mo rin kay Duterte yan. Nung binanatan niya, ininsulto niya si President Barack Obama at maging si Pope Francis. Minura pa nga niya yan Bakit tahimik ka? Tapos ngayon, galit na galit ka? Kay Tariela? Sabi ko nga mga kababayan, napakaliit ng issue nung kay Tariela. Kumpara sa sa sovereignty na pinag-uusapan natin sa ating bansa. Kasi ako, sabihin na natin hindi ako sang-ayon kay Tariela doon sa ginawa niya, pero pag-usapin naman ng pag-aagaw ng teritoryo, sa Pilipinas pa rin ako. Pipirma ako doon na hindi tama ang ginagawa ng Chinese Embassy. So, ibig sabihin, mas kinampihan nila yung Chinese Embassy kaysa sa Pilipinas dahil kay Tariela. Di ba ang babaw? Ang babaw nyo? Sa totoo lang. Hindi sila pumirma, mga kababayan.
ginawa pa akong topic. Ito, kanina, pinakita ko kanina, di ba? Ginawa siyang topic ni Mr. 10K. Oh, tumaas na naman tuloy ang self-esteem ko. Bumaba ang self-esteem nito ni Ronald Llamas nung binanatan siya ni si Buangson, Rowena Guanzon. Buangson tuloy. Rowena Guanzon. Kasi nga walang pag wala kang Rolex, pag wala kang Louis Vuitton, hindi ka pwedeng kumontra sa kanya. Nakakababa po talaga ng self-esteem. Self-esteem. Kasi wala akong Rolex eh. Wala daw Rolex si Ronald Llamas eh. O, ibig sabihin, nakakababa ng self-esteem. Ngayon, tumaas na muli ang kanyang self-esteem. Kasi ginawang topic sa Senado. O, sikat na sikat ka na ha. Pinag-usapan ka sa Senado ha, si Ronald Llamas ha. O, tumaas na naman yung self-esteem ko. Balimbing daw ako. Coming from you. Sa'yo pa talaga nang galing na balimbing si Llamas. Sigurado ka? Ang lakas ng loob mo magsalita ng balimbing. Bakit Mr. 10K? Hindi, hins ka ba balimbing? Ayan ay parang sinasabi ni Ronald Llamas eh. Coming from you pa talaga? Coming from you? Mr. 10K? Balimbing daw si Ronald Llamas. Sabi niya, Eddie, wow! Asartalo na naman ito si Cayetano sigurado. Itong picture na lang ang sagot ko sa kanya. Ito po ang litrato na kung saan dinipensahan itong 2016 arbitral ruling. O ito po yung victory nung nanalo po ang Pilipinas. West Philippine Sea, atin ito. Hold the Chinadors accountable. Galit na galit ito si Cayetano eh. Chinador kasi tinawag na Chinador eh. Nandito ba si Cayetano? Tingnan nga natin, hanapin natin, lakihan natin para makita natin sino-sino ba yung nandito. Eto po, buti pa si Biaso nandito mga kababayan, no? Si Justice Carpio, yan, grabe. Sino-sino ba yung mga nandyan? Uy, andito si Ronald Llamas mga kababayan, no? Ayan ang ngiting-ngiti, oh. So, ang ibig sabihin, sila ay nag-celebrate ang victory ng Pilipinas sapagkat o dahil po dito sa 2016 arbitral ruling, tagumpay po tayo at atin po ang West Philippine Sea. Bago ka magsalita, Mr. 10K, na ikaw ay hindi Chinador at ikaw ay makabayan at mahal mo ang Pilipinas, dapat nandito ka. Pero wala ka eh. Nasaan ka ba, Mr. 10K? Andito si Justice Carpio. Legal luminary. Na parang pinalalabas ni Marcoleta. Na kinakalaban. Kinokontra yung mga sinasabi ni Justice Carpio eh. Sabi naman ni Justice Carpio, itong si Marcoleta ay parang isa sa mga pinakamababang uri ng abogado. Kaya nasasaktan siguro to si Chinador Marcoleta. Si Chinador Cayetano. Ayan, patunay. Kasi sinasabi mo na raw eh. Gusto raw i-atras ni Llamas. Yung arbitral case, hindi. Kasama nga sila sa nakipaglaban. Yung nga yung litrato, ikaw nga yung wala dyan eh. Nasaan ka ng mga panahon na yan? Nangangako na magbibigay ng 10,000 ayuda sa mga Pilipino na ilang taon na hanggang ngayon hindi pa tinutupad. Ayan lang ang sagot ni Ronald Llamas sa sinasabi mo. Cayetano. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong si Cayetano dun sa kanyang grabe mga kababayan, talaga namang nakipagsagutan pa siya dito kay Senator Kiko Pangilinan. Talagang pinipilit nila eh. Talagang dinajustify nila na ewan ko. Hindi ko maintindihan bakit ganun ito mga ito.
Ha? Pakinggan natin, tingnan ninyo yung katukwiran na itong tulongges na to. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love Ayun ang sinasabi ko eh. Oh, sabihin na natin mali. Halimbawa na lang mali si Tariela. Pero dapat pumirma pa rin kayo kasi ang issue dito ay yung ginagawa ng Chinese Embassy. Di ba? Binabastos na tayo harap-harapan. Kakampihan mo pa. Hindi ka pipirma doon sa resolusyon na nagko-condemn doon sa ginagawa ng Chinese Embassy. Dahil kay Tariela. Alam niyo, palusot lang nila yan si Tariela Pero merong talagang dahilan dyan kung bakit ayaw nila pumirma. Kasi baka makakita na si Xi Jinping Why did you sign the resolution? Pero sa Inchik hindi mo rin mag-English ata si Xi Jinping Parang hapon. Parang hapon naman yun. Lagi si Tariela, paulit-ulit si Tariela na walang malay. Ang dinadahilan ninyo para lang hindi kayo pumirma. Nakahanap sila ng dahilan Tapos sasabihin nila hindi sila pro-China. Anong tinabihan sila na chinador sila? Yung mga hindi pumirma. Nagalit Nagalit sige, Tariela pa rin dahilan mo. the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So- we would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. so Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them now... Mr. President, Teka lang. Galit na galit siya. Binastos ang presidente ng China, ni Tariela. Pero ito nga, bakit nung si Duterte binastos, etong si Barack Obama, pati si Pope Francis, ba't tahimik ka lang? Mr. 10K, bakit tahimik ka lang? Pero pagdating dito kay kay Tariela, ay talagang kay Xi Jinping, talaga namang hindi niya pwedeng bastusin ang presidente ng China. Presidente lang ng US pwede. Si Pope Francis pwede. Pero presidente ng China hindi pwede. Tapos tingnan nyo kung gaano katindi mahirap lang ayoko lang magmura Tingnan nyo si Cayetano, mga kababayan, kung ano yung sasabihin niya. we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. President, we beg to disagree. The Department of National Mr. President, Defense tingnan nyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about... Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Tingnan nyo tingnan nyo ang kagaguhan nito. Gago to Gago to si Cayetano. Dahil nagipagdebate siya kay Kiko Pangilinan. Talagang DDS sa DDS talagang putik Biruin mo Ibig sabihin pala, pwede akong gumawa ng meme, yung staff ko gagawa ng meme sa'yo. Kay Kiko Pangilinan. Ano naman kinalaman ni Kiko Pangilinan doon? Bastos. Ito ang bastos. Walang respeto sa kapwa niya, senador. Dahil sa pagtatanggol sa China, pati yung kapwa niya, senador, binabastos niya. Kabastusan yan. Pero yung sabi niya, di pwede ko palang pagawa ng meme ng aking staff, meme mo, Senator Pangilinan. Nagalit si Kiko Pangilinan. Nagalit. Sino ba naman hindi magagalit sa sinabi na itong tulonggis na to? President, Mr. President, dito ba let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. It's about decorum. You're comparing apples Mr. and President, oranges, Mr. President. Tingnan nyo.
iba talaga ang takbo ng utak nito ni Cayetano. Bastos. Ogag, mga kababayan. Pasensya na po sa salita. Pero, grabe mga kababayan eh. Pero ano yung personalan? Mr. 10K, pinay-personal mo na si Kiko Pangilinan dahil hindi ka makaporma? Diba? Hindi ka makaporma, kaya bakit pati siya idadamay mo? O hindi ka ba naman ogag? You are simplifying what Session is is a suspended for 1 minute. complicated na international dispute. Okay, so sinuspend yung session. Wala na eh. Wala na sa lugar si Cayetano eh. Wala na po sa lugar. Mali po yung ginawa niya na yun. Bastos po yun. Kabastusan po yun. Huwag daw bastusin ng presidente ng China, pero ng panahon ni Duterte, binabastos ni PRRD. Etong si Obama, si Pope Francis, pero siya, tahimik siya. Oh. Tapos pati si Kiko Pangilinan, personalin niya. Ogag. Ha? Ogag, mga kababayan. Ha? Itong taong ito. Madalas pa yan gumagamit ng Bible, Bible verse, Heto mga kababayan, sa hinaba ng usapan ay naaprubahan po ang resolusyon condemning Chinese embassy's statements at affirms Philippine sovereign rights. Itong resolution number 37 na inotod ni Senator Kiko Pangilinan, expressing the sense of the chamber in condemning recent public statements issued by the Embassy of the People's Republic of China against Philippine officials and institutions, and affirming the country's sovereign rights under international law. Ito po yung mga pumirma. Palakpakan po natin sila, mga kababayan. Ito po yung talagang makabayan. Ito po yung mga makabayan. Hindi po mga tsinador. Sino-sino sila? Tito Soto, Ping Lacson, Kiko Pangilinan, Mig Subiri, Erwin Tulfo, Rizon Tiberos, Rafi Tulfo, Win Gatchalian, Loren Ligarda, JB Ercito, Bam Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Jingo Estrada, Lito Lapid. Yung mga wala rito, yun yung tinawag ni Ronald Llamas na mga tsinador. Nasasaktan sila doon sa salitang tsinador. Hindi raw po sila pro-China. Ano kayo? Ano tawag sa inyo? Tinidor? O mga tirador? Tirador ng So yan mga kababayan. Grabe. Buti natapos din itong usaping ito. At nagtagumpay naman ang talagang makabayan, ng totoong makapilipino. Yung mga hindi po yung marito, yun po yung sinasabi ni Ronald Llamas sa mga tsinador. So yan po mga kababayan. Congratulations dito sa mga magigiting nating mga senador o senators. At doon po sa mga tsinador, bahala na po kayo sa darating na eleksyon. Kilala nyo na po kung sino ang mga tsinador. Sarap tusukin ng tinidor no? Sarap tusukin ng tinidor. Isaw-saw mo sa suka na sobrang anghang, no? Para maluto. Mga hilaw na klase ng Pilipino Sinasabi nila mahal nila bansa pero hilaw Tusukin dapat yun ng tinidor. Babad sa suka na maasim para maluto. O kaya ihawin mo. Para makita nila na maraming hindi sumasang-ayon sa kanila. At majority ng mga senators, ayan po mga kababayan, na-adapt na po yung resolusyon ng pagkondena sa ginawa po ng Chinese Embassy. Ewan ko lang ngayon kung ginagawa pa rin nila. So ayan mga kababayan, grabe talaga to si Mr. 10K. Kaya sabi ni Ronald Llamas, yung hindi lahat ng makapili
bayog ang nakakabit sa ulo. Yung iba raw, piluka. Tapos, ang dami raw rason ni Senate Ambassador to Jesus Christ. At hirap na hirap sila pumirma. Tapos nagkwento pa. Pinagbintangan pa sila mas na i-atras daw. Ito, sila nga yung nakapaglaban di ba? So sa atin po ang West Philippine Sea, sa atin po ang KIG, ang Kalayaan Group of Islands. At itong ginagawa po ng Chinese Embassy, dapat po natin talagang tutulan at wag hayaan na ganun-ganunin tayo nitong embahada ng China. Kaya ito mga kababayan yung mga bumoto. At yung hindi bumoto, huwag kayo magagalit kapag tinawag kayong Chinador. Kasi ganun talaga kayo. Di ba? So ilan po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.